Bawal ang cellphone kung naka-duty. Yan ang bagong patakaran ngayon para sa mga tauhan at opisyal ng Bureau of Immigration. Naniniwala ang ahensya na kung ipagbabawal nila ang cellphone, hindi magkakaroon ng tsansang makipagsabwatan ang mga tauhan at mababawasan ang katiwalian sa immigration. Live mula sa Pasay City, may report si Cara David. Cara? Yes, Jessica, matapos nga punahin ng Pangulong Noynoy Aquino itong Bureau of Immigration dahil sa ilang personalidad na nakatakas sa ating bansa, naghigpit yung bagong pamunuan ng Bureau of Immigration sa kanilang mga patakaran. At isa na nga dito sa mga patakarang ito ay bawal na ang paggamit ng cellphone kapag ikaw ay naka-duty sa mga immigration counters sa lahat ng airport. Para raw mabawasan ang katiwalian sa kanilang hanay, bawal na ang paggamit ng cellphone ng mga immigration officers na naka-duty sa mga paliparan. Ang cellphone daw kasi ang nagiging instrumento para magkuntsabahan ng ilang immigration officers at human traffickers o mga tao na nais pumuslit ng bansa. Paminsan po kasi kausap po nung mismong officer sa telepono, yung mga kakontsaba po nila. Hindi naman po natin nila lahat. Sabi nga po ni OIC, may mga few rotten eggs lang na unfortunately nakakasama doon sa image ng bureau. Pwede naman daw tumawag sa landline nila kung talagang emergency at kailangan silang makausap. Sangayon naman sa ibinabang memo ang ilang immigration personnel. Wala, tsaka instruction yun they have to follow. Bukod sa pagbabawal ng paggamit ng cellular phone sa loob ng immigration area, may isa pang innovation na isinagawa itong bagong pamunuan ng Bureau of Immigration. Yung sistema ng pagpila dati kasi per counter, pero ngayon makikita ninyo, ginawa na nila snake queuing. So kumbaga nag-e-S yung linya, sa ganitong paraan yung pasahero hindi na niya mapipili kung kaninong immigration officer or kung kaninong immigration counter siya tatapat. Hindi na rin pwedeng pumili ng counter ang mga immigration officer. Pagdating nila sa duty, hindi alam ng immigration officer kung ano yung counter assignment niya. Halimbawa, itong si Mr. Basilio, hindi niya alam na number 15 siya mauupo. Pagkatapos niyang ma-assign dyan, hindi na siya pwedeng lumipat ng kahit anong counter. May CCTV camera rin na nakatutok sa bawat counter. And ito po yung CCTVs natin, centralized po to, makita po to doon mismo sa National Operation Center, sa main office mismo sa Bureau. Ang mga immigration officer ang first line of defense laban sa human trafficking, fake passport at iba pang illegal na gawain. Pero minsan kailangan din ng teknolohiya para matulungan ng immigration officer sa kanyang maingat na pagsusuri. Ibinakita sa GMA News ang makina kung saan kaya nitong mabasa ang lahat ng markings, scratches pati mga kemikal na nasa isang passport. At dahil dito, nalaman naming ang passport na ito may pinilas pala na visa sticker. Itong passport na ito, kung titingnan ninyo, hahawakan ninyo, parang wala. Parang okay na okay siyang passport, di ba? Parang walang nakadikit, blankong-blanko. Pero pag nilagay mo siya dito sa machine na ito, parang merong mga white na dots. Meron pong white stain. Oo. Kasi under yung special lighting na detect yung mga chemicals na kahit hindi nakikita ng naked eye. Using special lighting makikita. So kung merong ginamit na pandikit nung araw at may tinanggal na dokumento, nakikita natin. Jessica, umaasa ang Bureau of Immigration na dito sa mga patakarang ito, plus syempre sa tulong ng makabagong teknolohiya at syempre sa kooperasyon na rin ng bawat isang immigration officer ay kahit papano mababawasan o masusugpo eventually itong katiwalian at kuntsabahan sa loob ng kanilang kagawaran. Jessica. Napapansin ko, Cara, kasi pag bumabiyahe ako, napapansin ko rin na maraming mga batang immigration officer ngayon at napansin ko rin na marami ng babaeng immigration officer. Kasama ba yon dun sa mga reforms o measures na naisip nila? Tama ka dyan, Jessica. Kanina nga ay, kasi dati 10 lang yung counter, ngayon 20 na yung mga immigration officers, 2 na per counter yung mag-a-assist sa'yo. Dinagdagan talaga nila at talagang pinili nga nila mga babae at puro mga bata nga, Jessica. Tama ka dyan. Maraming salamat sa'yo, Cara David.